Pinaglalamayan si Nika, panibagong balita ang natanggap ng kanyang mga naulila. Namatay ang dalawang suspect sa krimen matapos umanong tangkaing agawan ng baril ang kanilang police escort. Dapat talaga hindi muna napatay yung suspect. Dapat pinabayaan na lang nila sa kulungan na mabulok dun. Yung bata ko, pinihirap pa nila ng gusto. Sila ganun nakagaling na Ang nangyari kay Nika ay isang kaso ng rape slay kung saan pinapatay ang biktima matapos siyang gahasain. Sa mga unang buwan ng taong ito, 17 na ang naitala nilang rape slay cases. Nakakaalarma rin ang dumaraming kaso ng panghahalay sa mga kabataan ayon sa tala ng pulisya. Kung ihahambing ang datos sa nakalipas na 6 na taon, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng rape sa mga batang may edad 17 pababa mula sa mahigit 2,500 noong 2006. Lumobo ang bilang sa mahigit 4,000 noong nakaraang taon. Kabilang na dito ang incest at attempted rape. Bakit bata ang mas marami sa kanila ang ginagahasa? Dahil ang mga bata, dahil sa mura nilang edad, mas madali silang linlangin, lokohin at pangakuan. Kaya madalas talaga mga bata ang biktima. Hindi nalalayo ang sinapit na ngayon 13 taong gulang na si Bernadette. Hindi niya tunay na pangalan. Naganap daw ang panghahalay noong 9 na taong gulang siya habang nangungulekta ng basura. Isang taxi driver ang itinuturong suspect sa krimen. Dahil sensitibo para sa kanyang edad na balikan ang mapait niyang nakaraan, katuwang namin ang isang social worker sa aming panayam sa Dalagita. Sabi niya sa akin, bibigyan niya daw ako ng 10 piso at iasama ko daw po yung basura niya. Tapos maya-maya po tumigil siya. Tapos sabi niya, ay punta ka sa malapit doon sa malaking puno, tapos may makikita kang taxi doon. Tapos nasa loob po ako. Naglilinis po ako. Tapos pagtanggal ko, tinulak niya po ako paloob. Tapos sabi niya, ano po yung gagawin ko sa niya? Basta umiga ka lang. Pero hindi rito nagtapos ang kalbaryo ni Bernadette. Parang gusto ko pong sumigaw. Tapos gusto ko rin pong magtago. Na parang natatakot na gustong maghigante. Bring down. 9. Natigil lang daw ang pang-aabuso ng mismong tatay na ni Bernadette ang makadiskubre sa pangyayari. Sa kasalukuyan, kinukupkup si Bernadette ng Laura Vicuña Foundation, isang non-government organization na tumutulong sa mga batang babae na nakaranas ng sexual na pang-aabuso. Kasi parang ngayon ang nangyayari, wala nang halagang bata. Parang commodification of children. Pag naabuso na sila, madali silang makita ng ibang lalaki ay pwede itong bata na ito abusuhin. Kasi baka dahil sa takot ng bata, may trauma. Pero ang ilang kawawang biktima, hindi lang basta panggagahasa ang sinapit sa kamay ng mga mapanamantala. Sa isang pag-aaral na ginawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD tungkol sa mga kaso ng rape sa bansa noong 2003, lumalabas na 90% ng mga suspect ay kilala o malapit sa biktima. Ang una nating bilin sa mga bata, huwag tayo usap sa mga taong di natin kilala. Yung mga stranger danger situation, yun yung bilin natin kasi ang akala rin natin, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin ay sila yung protector ng ating mga, lalo na sa kabataan, ngunit ngayon hindi na opportunistic sila, o kaya sadistic, o kaya yung ginagawa nilang yung because of pervasive anger. Sobrang galit, nakinimkim sa sarili, hindi mailabas-labas. Actually, in rape cases po kasi, it is an issue of power and control. Gusto mong i-assert yung sarili mo, yung authority mo over this woman or this child. Para mapakita mo, meron din man pala akong may pagmamalaki. Kung tutuusin, kompleto ang Pilipinas sa batas na pumuprotekta sa karapatan ng kabataan at kababaihan laban sa pang-aabuso. Gaya ng anti-rape law na mahigit 1 dekada nang na isabatas, ginawang death penalty ang
pinakamatinding parusa sa sinumang mapapatunayang nagkasala. Pero dahil sa Republic Act 9346 o ang batas na nagpawalang bisa sa death penalty sa bansa, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo na lamang ang naging parusa sa krimen. Ayon sa grupong Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse o CPT-CSA, isa ring non-government organization, hindi lang daw batas at matinding parusa ang susi para mapuksa ang lumalalang problema. Hindi lang din ito police work. Kasi minsan naiisip natin agad, ano bang ginagawa ng police? Actually, kung gusto nating mahadlangan ito, gawaan ito ng lahat. At ang pagbabago siguro sa pag-iingat ng mga bata ay magsisimula sa tahanan talaga. Kung ikaw ay nahahawakan na kailangan mong tumanggi, tumakbo, at magsumbong sa taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag silang maglihim sa mga bagay na may kinalaman sa paghawak o paghipo. Ito ay kailangan nilang ikwento o isumbong agad para matutugunan. Kasi karamihan ng mga rape and incest ay nagsisimula sa simpleng hipo or hawak lamang. Noong Sabado, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Mika. Sa pagkamatay ng mga akusado sa krimen, tila nakamta ng pamilya ang saglit na katarungan. Pero ang pagbawi sa kamusmusan at pagpanaw ng isang mahal sa buhay, mahirap daw tanggapin at mabayaran. Sa bawat patak ng oras, patuloy na nagdaragdagan ang bilang ng mga kabataang biktima ng paglapastangan at pang-aabuso. Isang sitwasyon na hindi dapat ipagsawalang bahala at dapat mabigyan ng mabilis at agarang aksyon. Higit na kailangan ngayon ng mas maigting na pagpapatupad ng batas, mas mabusising pagtutok sa investigasyon, at alertong pagbabantay ng publiko laban sa mga mapanamantala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ito nag-appreciate sa amin.